What's up mga kagala? Good morning po. It's a beautiful morning. So today, ay papakita ko po sa inyo yung mga bagay-bagay na usually dinadala ko po kapag nagpupunta po ako sa mission. So through the years po na nagpupunta ako sa mga different places, I've learned a lot kung ano po yung mga dapat na dinadala pag nag-mission. So ipapakita ko po sa inyo ngayon yung mga dinala ko when I went to Bicol para po sa mission. So sige po, samahan niyo po ako. Okay, so here we go. Let's do it. So ito po yung mga things that I usually bring with me pag pumupunta po sa mission. So unahin po muna natin yung mga toiletries. Okay, so ito po yung mga toiletries na dinadala ko kasi pag nagpunta po tayo sa mission, huwag po nating asahan na kompleto po. Especially kung yung mga lugar na pupuntahan natin is medyo liblib, yung mga lugar sa provinces na of course, hindi naman lahat nandun. So, at the same time, hindi dapat tayo nakaasa sa ibang tao when it comes doon sa mga personal hygiene needs natin. So, yan. So, ipapakita ko po sa inyo yung isa sa mga nagustuhan ko. So, ito po. Yan. So, binili ko po ito sa SM. This is around 200 pesos. Yung mismong lalagyan at saka ito, yung mga nasa loob. So, napaka-handy po niya. Bakit importante po to? Because usually, yung mga lalagyan po natin ng mga, for example, the shampoo, malalaki po yan. So, dahil pupunta ka sa mission, kung short mission trip po yan, napakalaking bagay po na may dala ka na ganito. At least, mas mapadali, mas magiging magaan yung baggage mo or yung luggage mo na dala-dala. Okay, so ano po ba yung mga nandito? So, pag bumili ka po nito, ang daming mga bottles na nandyan. Yung bagay lang po na hindi ko nagamit dito is this one. Kasi wala naman akong contact lenses. Yan o, ang galing. So, meron siyang lalagyan ng contact lenses. And then, I think sa contact lenses din yata ito. Correct me if I'm wrong. So, ito yata po is sa contact lenses din. And as well as this one. So, ano yata to pang ano ng hangin, hindi ko alam. Siguro, para, definitely sa contact lenses. And then, meron po siyang kasamang maliit na embudo. Ayan. So, pag nagta-transfer po kayo ng mga bagay dito sa bottle, you can use this embudo for that. Ayan. So, ano po yung mga nandito na bottles? So, ito po, nilagyan ko po siya ng pabango or yung perfume. Usually, di ba yung mga perfume natin medyo mabibigat, nakalagay sa bote. So, instead na yun yung bitbitin mo, ilagay mo na lang dito yung certain amount na kailangan mo. Ayan, kung titingnan nyo po, konti lang, hindi naman kailangan marami, hindi mo naman kailangan napakabango. Pag nag-mission ka, minsan nga hindi mo kailangan magpabango or madalas pala. Ayan, so, and then, I have here shampoo. So, dito ko po nilagay yung shampoo ko. And, facial wash. Ayan. So, dito po, pwede kong ilagay dito maybe sunscreen or moisturizer or kung ano man po dito. So, there's another bottle I have there. Ayan. So, ito pong isang ito. Ayan. So, napaka-essential po nitong bagay na to. Ayan. So, naka-separate po yung ano ko kasi supposedly pagka nasa short mission ka, dapat ang bilhin mo lang yung toothpaste na maliit tsaka toothbrush. Meron pong toothbrush na nafo-fold or yes, nafo-fold siya or nahihiwalay siya tapos para yung ganun lang siya kaliit. Unfortunately, hindi po ako nakabili nun kasi nagmamadali na ako. I forgot. So, kaya nakahiwalay po itong mga to. Ito po yung binili ko to before. Meron siyang sa SM. Lagayan po siya ng toothbrush. Ayan. And then, nagdadala po ako ng wipes.
Ayan. So, actually, naubos na yung wipes ko. Binili ko na po ito sa Bicol. And then, ito naman po is yung dry na tissue. Niregalo lang sa akin to. So, binitbit ko po. Yan. So, bakit kailangan mo nun? Kasi minsan, kailangan mo yan, especially kung napupoops ka eh, nasa ilang ka na lugar. So, wag mong asahang may tissue doon. So, dapat lagi kang may dalang mga ganyan, wet wipes, and mga dry na tissue para ready ka anywhere you go. And as much as possible, yung maliliit lang na packages para hindi ka mahirapang magdala. And of course, yan, nagdadala po ako ng ganito. Ito po ay para sa, kasi nagda-dry yung hand ko because of the weather. So, yun, nagdadala po ako ng mga cream para po maiwasan yung pagda-dry ng kamay. Especially po ako kasi mahilig po akong gumamit ng alcohol. Kada ano po is alcohol. So, ito po. Yan. So, meron din akong separate na lalagyan for my alcohol. And of course, sa mga lalaki, dapat may dala kang ganito, yung pangahit, pang shave. Ayan, so far, yun po yung mga gamit ko na toiletries. And next naman po, ipapakita ko naman sa inyo yung mga yung mga dinadala ko naman po as kailangan mo siya, whether content creator ka or kung hindi ka man content creator, vlogger, hindi mo kailangan yung ibang things na ipapakita ko. But yung mga iba, these are necessities na kailangan mong dalhin pag nag-mission ka. Okay, so next naman po, ito yung mga dinadala ko na kailangan ko kapag nagpunta po ako sa mission. Ito, isa po to sa pinaka-importante na dapat yung dala. Maraming mga missionaries ang hindi nakakapagdala ng ganito. I don't know if it's a choice or talagang umasa na lang sila sa iba to be able to use yung ganitong bagay. Ako po, sinasuggest ko po talaga sa lahat. Kahit nga yung hindi missionary, kung madalas kang magbiyahe, madalas kang maggala at pumunta sa kung saan-saan, napaka-importante po nito. Ito po ay yung extension cord. Napaka-importante po nito. Natutunan ko na kahit saan ka magpunta. I've been to Mindanao twice and merong mga places doon na tinirahan kami na isa lang yung outlet. So, ang hirap naman. Magsishare kami. Dalawa kami. So, magkasama kami nung roommate ko na missionary din. So, ang hirap naman kung magsishare kayo sa isang outlet sa alitan. So, napakalaking bagay ng extension cord. Kasi, ayun. So, marami kayong maisasaksak and pwede kayong magsabay nung kasama mo sa pag-charge ng mga kung ano-anong kailangan yung i-charge. Yan. So, suggestion ko po na dapat lagi kayong may dala niya. Okay. So, of course, I have with me yung mga chargers. Yan. So, kailangan nyo po laging may dala ng mga charger. Huwag po kayong magdala ng isang charger lang kasi baka kailanganin yung mag-charge ng mga iba pang bagay. So, ako as a content creator, talagang it's a must na lagi akong may dalang more than one charger. Okay. So, and then, I also have yung mga ganito, yung mga adapter. Yun. So, kasi meron akong mga charger na kailangan ng ganito. Like, for example, this one. So, kailangan niya ng adapter. Yun lang. Ang maganda, dun sa binili kong extension, hindi siya kailangan ng adapter. Pero just in case na, halimbawa, ginagamit yung extension mo ng kasama mo, and meron pang isang outlet other than yung ginagamit niya, baka hindi ito pwede. So, at least meron kang adapter na pwede mong magamit. Okay, I have two with me. And then, alright. So, ito, very important din to, power bank. Kung wala kang power bank, at least invest in one. I have a power bank before na matagal ko siyang nagamit. So, medyo lumobo na siya sa katagalan. Maraming mura. So, ito, mura lang po itong power bank na to.
And this is 20 mAh. At ano siya, quick charging siya. So malaking bagay po kung quick charging, especially if you are on the go. Kasi pag halimbawa biglang na-lowbat yung wifi mo or yung cellphone mo ay nagbi-video ka or nagdo-document ka. So kailangan talaga meron kang ganito na fast charging para hindi mo ma-miss out yung mga kailangan mong kunan or yung mga yung mga so kailangan mo yan para hindi mo ma-miss out yung mga places na pinuntahan mo na kailangan mong videohan. Okay. And then, of course, this one, yung earphones. So, I have that with me. So, minsan pag nagbibiyahe ka, you wanna listen to music, yun. So, malaking bagay. Meron kang headphones or yung wireless, that's also good. Medyo umiiwas na ako sa wireless because of the Bluetooth. Sa akin lang naman po yun. So, kayo po, kung okay po sa inyo yun. Okay, so next naman is this. Ito po ay pocket Wi-Fi. I usually bring with me a pocket Wi-Fi kasi most of the places that you will go to, wala siyang Wi-Fi. Wala silang Wi-Fi doon or internet na magagamit mo. So, malaking bagay rin if you invest sa isang pocket Wi-Fi para saan ka man mapunta, meron kang internet. Of course, nakadepende din sa signal. Maraming places, especially sa provinces, na wala talagang signal. So, sa case na yun, wala kang magagawa. Pero pag nakakuha ka na or nakapunta ka na sa places na may signal, doon mo na lang gawin yung kailangan mong gawin using the internet. Okay. Alright. So, ito naman po, nilalagay ko yung mga bagay-bagay na kailangan ko para sa, for example, gumawa ng presentation, kailangan i-save, or meron akong kinunan through a camera, kailangan kong i-transfer. So, yung pagta-transfer ng mga files, very important yan. So, kailangan meron kang mga bagay-bagay na dala for that. So, ito po is a USB. So, bumili ako ng USB na this is 2 terabytes. Yan, 2 terabytes ang kayang ilaman nito. So, dalawa po siya. Yung isa po is USB. So, just in case sa laptop ka maglalagay or magta-transfer ng mga information na nandito sa USB mo, yan. Now, ang maganda dito, meron din siyang Type-C. Okay, so halimbawa po, kukuha ako ng manggagaling po sa phone ko. Ito, manggagaling sa phone. So, kukunin ko yung information from there or yung data from there. And then, kung ita-transfer ko na, pwede ko na siyang i-transfer sa laptop. Or, pwede ko rin siyang i-transfer sa another computer or another, halimbawa sa tablet or sa another phone. Matatransfer ko na po madali yung data. Ayun. So, napaka-importante po nito for me. Especially, madali pong mapuno yung mga cellphone, yung tablet. So, kailangan meron kang isang lugar where you can store a lot of your data. Okay, so in addition po, meron pa po pala akong mga nakalimutan na dinadala ko usually. Isa po doon is yung protection po natin from the sun. So, I usually bring with me iba-iba pong klase ng hats to protect us from the sun. And also, magdala po kayo ng sunscreen kasi napakainit po, especially pagka ganitong panahon po, April, May. Sobrang init po sa labas and you really need to protect yourself from the sun. Sunburn and all of those things na pwedeng mangyari sa'yo while nasa outside ka. So, as missionaries, yung mga iba, hindi po sila gumagamit ng ganyan. Well, that's a choice. Okay lang rin naman po.
especially kung nagtitipid ka. Pero kung in the long run po, malaking bagay po yung sunscreen kasi pagka naka-expose ka ng sobrang tagal sa araw, marami pong mga pwedeng skin diseases na pwedeng mangyari. And worst, magkaroon ka ng skin cancer or things like that. So, yan. So, in protection lang po, gamit ka ng mga ganyan. And at the same time also, nagdadala din po ako ng ganito. Yan. So, ito po, binigay lang din sa akin. Yan. So, ito po is, magdala po kayo ng kahit na anong shades. Yan. Kasi malaking bagay po yan to protect your eyes naman sa katarata or sa cataract. Yun po yung pinanggagalingan nun. So, pagka yung mata mo naka-expose sa araw, madali kang magkaroon ng katarata. So, alam niyo naman po na yung katarata or yung cataract is pagka nag-start ng mag-build up sa mata mo, darating yung time na mahirapan ka nang makakita kasi naka-block na siya dun sa eyesight mo. Yung mom ko, before nag-undergo siya ng ganyan ng operation, kailangan ka rin yung nakaharang doon sa kanyang mata kasi hindi na siya masyadong makakita. So, before pa tayo mapunta sa ganun, i-prevent na natin. So, hindi po kaartehan yung gumamit ng shades. Talagang protection po siya against the sun. Dagdag na lang po sa forma kung yung paggamit po natin ng shades. Pero very important po yun. Yun po yung reason kaya na-invento po yung shades. Is because to protect us from the sun. I-protect yung mata natin from the sun. Okay, so far, yun lang po yung mga gamit ko or yung mga bagay na, meron pa po palang isa. Ito. So, very important na magdala po tayo ng water dispenser or water jug. Very important po na magdala po tayo ng water jug wherever we go sa mission. Kasi hindi po, maraming places po na wala kang mabibilhan ng tubig. So, kung may dala kang water jug, hindi mo naman kailangan sobrang laki, pero at least may dala kang water jug every time you are ready kung kailangan mong uminom ng water. Ayun. Especially kung summer ka nagpunta ng or gumala for the mission, syempre kailangan mo yan to hydrate yourself. Okay, so far, yun lang po. Of course, ang mga kailangan mo na mga damit, depende kung gaano katagal ka mag-mission. Make sure na kompleto, like the underwear, yung t-shirt, shorts, pants, and usually ako nagdadala lang po ako ng isang sapatos lang kasi mabigat na kung magdala ka pa ng maraming sapatos. So all around na yung sapatos na yun, isang sapatos saka isang pair ng tsinelas and mga medyas for that. Ayun, so kung gusto nyo magdala ng kumot, nasa sa inyo ng unan. Ako po hindi na ako nagdadala ng unan kasi medyo marami na masyadong bitbit. Kung ano na lang yun nandun, minsan ginagawa kong unan yung bag ko. Kumot, hindi rin ako nagdadala ng kumot. Yun, kaya favorite akong papakin ng mga lamok. Pero kung makakapagdala po kayo ng off lotion, that's good. Ako po, wala akong dalang off lotion. It's a good thing na yung tinirahan ko po is maganda po yung kanilang accommodation. Grabe, sobrang inalagaan po ako nung mga nandun, yung pamilyang nandun. So kung nagpunta po kayo sa isang mission and you are blessed with an accommodation na maayos, then thank God for that. Pero dapat lagi kang ready kung saan ka man matulog, kahit sa karton or sa kung saan, as a missionary, dapat handa ka sa mga ganong bagay. Well, ako po, nagpapasalamat ako sa grasya ng Panginoon sa mga taon na nakapag-mission ako.
Naranasan ko po yan even sa when I was in the seminary. Train kami to do mission like that. Like matulog sa ibabaw ng mesa, nasubukan ko po. Subukan kong matulog sa ilalim ng hagdan. Yes, karton lang minsan yung gamit mo. Maglalatag ka lang doon ng karton and okay na. So, sa mga future missionaries, kung nagbabalak kang mag-mission, make sure na ready ka for these things. Of course, you can prepare a lot of things pagpunta mo ron. Pero you also have to expect na hindi lahat ng bagay, especially yung mga bagay na hindi mo madadala, na katulad nung sa Manila or kung nasan ka mang nakatira, hindi magiging komportable palagi. Of course, kasi hindi ka naman nagpunta doon for vacation. Kung nagpunta ka para sa bakasyon, yes, may karapatan kang maghanap ng mga komportableng bagay. But if you are going on a mission, make sure na laban ka sa lahat ng bagay. Minsan yung water hindi masyadong okay, pero kailangan mo uminom. So, labanan lang talaga, patibayan lang na sikmura. Pero may mga places naman, like yung pinanggalingan ko, okay naman yung water. So, yun lang. So, kailangan lang po ready tayo for everything. By the way, hindi ko na banggit, nagdadala din po ako ng gamot. Just in case, kailangan yun mo talaga, especially if you are with a team, kailangan nyo laging may dalang mga gamot, mga first aid kit. Para po, kasi hindi talaga may iwasan. Merong magkakasakit, may sasakit ng ulo, may masusuka, may magkaka-flu, or kung ano-ano pang sakit. So, we have to be very ready sa lahat ng bagay. Yun. So, yung mga pinakita ko po sa inyo, these are usually the things that I bring with me. And alam ko, sa mga susunod pang mission, may mga matututunan pa ako, mga bagay na kailangang dalhin. By the way, ito po, dinadala ko rin. This is portable po na microphone na dinadala ko just in case I have to do mag-vlog ako pag nandun ako sa ano. Pero nung nandun po ako, sobrang bihira lang ako nakapag-vlog. Pero nag-document po ako. And pag nakauwi ka na sa place mo, pwede ka nang mag-start mag-vlog, mag-audio record. Yun lang po. Thank you so much and God bless po. And I hope marami po kayong natutunan sa video po natin for today. God bless po. Have a nice day. Ingat.